Tapos sa super init na to, umaabot talaga siya ng 100 degrees Celsius. Bale yung famous group dito na tribe is yung tinatawag na Karen. Binuo itong mismong area na to. Makikita niya sa true animal skin. Yung shape ng kahoy is fetus. Can I touch? Niregalo siya ng China, Laos, and also ng Myanmar. Hello guys! I'm back again with another vlog. And ngayon po, magtutour tayo. So from here sa Chiang Mai, pupunta tayo sa Chiang Rai. Day trip lang siya. Pero, disclaimer, ito pong mismong vlog na to at yung gagawin nating tour dito, whole day po yung kakainin niya, okay? So if in case na gusto niyo tong, o magustuhan niyo tong mismong tour na to, mag-alat kayo ng one whole day na extra for this one, okay? So, ito ang tour natin. Ayan. Chiang Rai, White, Black, Blue Temple, full day tour from Chiang Mai. And actually, with Golden Triangle, so 3,004 pesos siya. And ayan yung itinerary. Mae Ka Chan, Hot Spring, Wat Rong Sueten, Wat Rong Khun, Bandam Museum, and also Golden Triangle Viewpoint. Mamaya explain ko sa inyo yung Golden Triangle Viewpoint. But for now, tara muna. Pupunta muna tayo sa breakfast buffet area. Kumain lang tayo ng kahit mga 10 minutes. Kasi 7 o'clock yung pick up sa atin dito. Okay? So, meron siyang kasamang hotel pick up. Kasama na yon, kaya less hassle experience na. Kasi sunduin na lang kayo sa lobby, ganun. And i-message naman kayo sa WhatsApp kapag ka susunduin na kayo and the day before. Ayan, dito sa ating hotel is located sa 7th floor, yung breakfast buffet area. If ever po, kung hindi nyo pa napapanood yung hotel and room tour, panoorin nyo dun sa mga previous episode, okay? And also guys, kung magbubook kayo ng hotels and activities, meron tayong mga discount codes. Ilalagay ko dito sa screen para if ever, kung gusto nyo mag-book, mas maka-discount pa kayo, feel free to use it. Tignan nyo guys, may bago dito sa ating breakfast buffet dito kumpara nung pinakita ko na nakaraan. May fried rice with shrimp. At ang paborito natin is stir-fried pork with basil. Holy crap, how? Diba? Punong-puno pa siya. 6 o'clock kasi nagsisimula yung breakfast buffet dito. Tapos yun, napakadami. They're worth it yung decision natin mag-Moose Hotel Niman. Ito pa sa side na to. Diba? Ayan. Ito, egg section. Inam-inam muna tayo here. Ito guys, sinundo na tayo. Tayo ang pinakaunang nasundo at sabing ganun ng driver natin for today's video is puno daw. Alam niyo may problema nga, ang sakit ng tiyan ko. Like literally. So parang ano siya, parang humapdi siya because of yung kinain natin kanina padkrapaw na sinasabi ko sa inyo. Eh by default, oo nga pala, nakalimutan natin yan. Maanghang nga pala siya by default. So medyo maanghang siya. Eh hindi kasi tayo that much madalas kumain na maanghang. Depende lang pag napagtripan. Eh hindi naman natin, ala tayo sa mood kanina. So, nakumain ng maanghang. Tapos yun. Kaya natatakot ako, layo pa naman ng Chiang Rai. Hello guys! So, ngayon po ay andito na tayo sa first stop natin. Ang Mae Ka Chan Hot Spring. So, pwede kayo bumili ng mga eggs dito if ever. So, nagbebenta sila dyan. Ayan. Benta sila, pero hindi na tayo bibili. Kasi nakakain naman na tayo. So, this one guys, popular stopover siya kapag kapapunta sa Chiang Rai from here sa Chiang Mai. Tapos, super init na to, umaabot talaga siya ng 100 degrees Celsius. Yung water. And kung makikita nyo, di ba, yan, meron siyang parang bumubulwak-bulwak. Meron din ditong yung yung butas na doon naman siya nagpupunta pa pasok. Tinanong natin kung magkano. Itlog ng pugo na parang 4 or 5 pieces is 20 baht. Tapos merong isang piraso na talagang itlog. 20 baht siya. Sabi ganun na nagbebenta, 20 baht, 3-minute cook. So 3 minuto lang din siya. Luto na agad. And alam niyo, amoy itlog ulit. Yung pagka nagpupunta tayo sa hot spring sa Taiwan. And also ng mga previous trips natin na may hot spring, ganun din yung naamoy natin. Amoy itlog. Ito nga pala yung sasakyan. Ayan, binigyan na tayo dito ng few minutes.
So may 7-Eleven dito. If ever you want to buy something, ay ng candy, nakalimutan natin yung candy natin. So yung pang malakasang candy na binibili natin. Masarap to guys, Halls tapos sugar free. Meron tayong iba't ibang color niyan before eh. Wait. Ito na lang tayo para menthol yung flavor. Tapos parang hindi tayo binigyan ng water nung tour guide. Usually kasi nagbibigay ng water kapag kami mga tours, di ba? So bumili na lang tayo. Ito na lang, maliit. So yung mineral water dito, 9 baht siya. 7-Eleven natural mineral water. Next stop guys, andito ngayon tayo sa Long Neck Village. And actually, hindi ito kasama sa tour natin. Pero since i-stop tayo dito at yung iba sa mga kasama sa bus, ay sa van natin, ay papasok dito. Might as well, sige, bumili na rin tayo ng ticket. So 300 baht yung presyo niya. Ito yung itsura. Tingnan nyo. Again, this is the ticket, 300 baht. A big village of 7 different tribes and Long Neck Kayan. In this village. They stay together with many groups. The main group, Long Neck and Big Ear. Small group, the group from China. Yaoju, Miaoju, Akaju. They have another village for stay. So guys, meron silang ganito dito. Kapag ka rainy season daw, super putik dito. So ilalagay ko dito sa screen yung rainy months dito sa Chiang Mai. Para if ever, huwag kayong magpuputi ng sapatos daw, ha? Tingnan nyo, oh. Yung binibenta nila dito, parang sila din, guys. And yung entrance na binayad natin dito na 300, yun yung ginagamit nila na pangbuhay sa kanila dito. Kasi tourism yung isa sa sector na pinikukunan nila ng for their daily source of food, ganyan. So, ang mga usually nandito sa village, mga babae lang, tapos mga bata. Pero yung mga lalaki, no, kunyari padre di pamilya, ganyan, nasa farm daw, nagtatrabaho. Nagbukas lang din daw to after pandemic. Pero before pandemic, sarado siya sa public. Tignan niya guys, may cotton tree sila dito. So, hina-harvest nila yan. Ito itsura. Galing. Alam nyo, share ko lang sa inyo, first time natin nakakita ng cotton na fresh from cotton tree. Like, first time experience to. Yung mga binibenta nila dito, it's giving yung para mga binibenta sa atin sa Baguio. Pero with touch of long neck lang. And cheaper in Ganito. Thailand also. The silver. Ayan, ganyan. 200 baht daw to. Wondering in Thailand about. Oh, it's heavy pala. It's heavy. heavy. I thought it's not heavy. Mabigat. And the photo. Ano in siya, the bakal past, siya na ano, isipin nyo, nasa leeg nila to. In the past, So big. before they wear the ring on the Tingnan nyo. neck, they burn it very Tingnan nyo. low. Yeah. Not die. Some people, if you take off, the neck is cracked over all it. And right now, this is how they do what they call color. If you have long neck like this, means she's Thank you so from much. family. Cap and cap. She's from rich family. Rich guy. May parang, may leeg pa naman tayo, pero yung tipong isipin nyo, paano kapag kunyari, yung isang tao walang leeg, tapos maglalagay ng ganyan, parang ang sakit-sakit, no? Dati. Oh, may tana ka. May tana ka din sila sa face. Yung parang nakita natin sa Myanmar. Kasi mostly sa mga nandito is galing sa Myanmar. So, from Myanmar, nagpunta sila dito sa Thailand. Ayan, meron din sila mga binibenta dito. Are you from Myanmar? Tanaka? Yeah. I know that Tanaka. I've been to Mandalay last month. Mandalay and Prin Olwin. Yeah. Di ba? Para lang maipagmalaki lang natin, nagpunta tayo doon. Kinausap kasi ate, sinabi ko kung Tanaka ba nasa face. Nakakatawa. Alam niyo, nakakatawa along the way, habang nagta-travel tayo, may mga natututunan tayo sa mga iba't ibang lugar na i-apply natin kung saan yung next destination. So, dito sa Thailand, mayroon na tayong pinagmalaki natin na napunta na tayo ng Myanmar. Tapos, alam na natin yung Tanaka, ganun, di ba? Ito siya. Huwag kayong mag-alala guys, lahat ng mga tao dito is okay sila for picture and video with permission na lahat. Yan. Hello! Sawadee-kap! Magawa sila ng ganito.
Mihan guys, sa mga nagtitinda dito, nakasuot sila ng may metal dito na pangpalong neck. And alam nyo, yung coil na suot nila dito, hindi pinapahaba guys yung neck ha. So, dun sa sinasabi ko sa inyo kanina na kung paano nangyayari, parang kunyari walang leeg tapos biglang hahaba. Ang ginagawa ng mismong coil na yun is pinupush down itong shoulder. So, hindi humaba yung leeg nila pero pinabababa yung shoulder nila. Ganun siya. Bali guys, yung mga batang babae dito is pwede na sila magsuot ng coil dito sa leeg as early as 5 years old. Bali yung famous group dito na tribe is yung tinatawag na Karen Longneck or Kayan Lawi. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina, sila yung mga members nun. Ang kalmado dito sa lugar na to, buti pumasok din tayo para at least nakita natin sila for the first time, no? First time natin nakakita ng may ganong klaseng tradition. And also yung tradition na yon, nakatay na siya na identity na nila dito, kagandahan na ng mga babae dito, and also cultural heritage na rin nila. Nakakaambag na lahat yun doon. Tapos kung mahilig kayo sa traditional weaving method, ganyan, makapanood ng mga ganon, bawat isang mga parang stall dito or pwesto, meron kayong makikita na gumagawa ng ganon. Hello, mga kalabaw! Hi! Hello! Grabe, nakakamiss ang Nueva Ecija. Napakadaming ganyan sa atin doon. Ayun si Mother sumasayaw. Yay! 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 You from Myanmar? Okay. Next up, guys! Finally, welcome to the White Temple! Daming tao, grabe. Time check, it's already 11:24 a.m. And grabe, peak tourist time. So, hindi na natin kinakailangan magbayad dito because of covered na siya ng tour. Yung ticket, kasama na yan. Ito siya. Mahirap siya i-DIY guys kasi medyo malayo siya sa city center. I mean from Chiang Mai ha. Pero kung mag-i-stay kayo sa Chiang Rai, it can. Ito yung dress code for entering the chapel. Bawal yung crop tops, camisoles, strapless. Usual temple rules pag sa mananamit. Ito yung ticket. So, 200 baht kapag bibili kayo on your own. Ba tayo again, kasama na siya. So, ayan, foreigner. Sa likod ng ticket, merong mapa and bawat isang lugar na famous here is merong mga numbers where you can see kung saan kayo pwedeng magpunta. Ngayon guys, pumasok na tayo. But before that, ito, nadaanan natin tong Purity Tower. So, merong water doon na nagko-flow lang siya. Nang tuloy-tuloy. Okay, padagtag natin tong bell. Hindi tayo makakapag-picture tulad nung mga panahon na nandito tayo before. Kasi I think lahat ng parte merong mga tao, may photo bomber lahat. Ito dito. Kahit dito lang. Yan, picture tayo dito. Yan. Bago tayo magsimula i-explore yung loob, explain ko lang sa inyo na ang Thai name nitong White Temple is Wat Rong Khon. And since color white siya, ang sinisimbolize nito is purity. And tulad ng sinabi ko sa inyo doon, sa entrance pa lang, mayroon agad diyang bubungad sa inyo na Purity Tower. Dito sa side na to, makikita niyo yung bridge na yan. Ang bridge na to guys, ang sinisimbolize niyan is cycle of rebirth. And ito naman, yung mga hands here, na sculpture is ang sinisimbolize naman yan is desire. Mag-picture sana tayo. Kaya lang kasi ang iniisip ko, magsiset up pa tayo dito ng tripod. Usually kasi, di ba, alam niyo yan, ang struggle ng solo traveling, yun lang. Kapag kunyari nag-picture kayo, kailangan may tripod, tapos ayusin pa natin yung camera. Grabe, napakainit. Alam niyo, ito ang masaya kapag meron kayong payong na merong
UV filter. So, if ever guys, meron ito online. Check nyo na lang sa Shopee. Meron kasi tayong maliit na version, di ba? So, ang dinala natin ngayon na payong is malaki. So, parang, alam niyo yun, parang hindi tayo nakakaramdam ng init. Ang galing niya ng technology nito. Ayan, so nakapag-picture tayo dito sa angulo na to. And ayan lang yung ginawa natin. Nag-set up lang tayo dyan ng tripod and also camera. Sabi ang init. Ang ganda guys, ang ilalabasan ng picture natin. Lalagay ko dito, pa-pop up ko dito. Tingnan nyo, yung tatlo. 1, 2, 3. Diba? Yun lang yun eh, ito lang. Basta may proper ka lang na camera tapos na tripod. Tingnan nyo, pumasok na tayo ngayon dito sa loob. Medyo natagalan tayo sa pagpasok kasi madami nagpipicture dyan sa mismong pathway. Ayan nyo guys, napakadaming pwedeng puntahan dito sa loob ng complex. Yun nga lang kasi 1 hour lang yung naka-assign sa atin since naka-tour tayo going here. Nandito ngayon tayo guys sa Cave of Art na tinatawag. And merong sisingin sa inyo dito na 50 baht. Pero tayo, pinaresent lang natin yung ticket natin. Kasama na siya dito sa binigay ng tour agency. Pa-exit na tayo guys. And ngayon gusto ko lang sa inyo pakita na ang nag-design ng whole white temple na to ay siya. Isang Thai artist na ang pangalan is Chalermi Kositpipat. Diba? So sasalubungin niya kayo kapag ka nandito. Ang nagturo sa atin ito si Kokoy. Hello Kokoy Lim, shoutout sa'yo. Kasi kasama natin siya nung nagpunta tayo dito for the first time before. Yan siya yun. Sa tapat guys ng entrance, meron dito mga restaurants and shops just in case kung nauuhaw kayo, gusto niyo ng Thai drink tulad ng milk tea, or kahit anong fresh juice. Yan, punta lang kayo here. Meron din dito mga bilihan ng mga damit-damit. Ano ba to? Tea, oh. Tea nila. Yan, mga traditional outfits. Amara. The coconut juice, chrysanthemum tea, black jelly, plum juice, ice cream, uminom muna tayo guys. Bili tayo nitong coconut. 60 baht yung presyo, mahal. Pero knowing na nasa Thailand tayo na tourist spot na lugar, yan siya. 60 baht. Kapon ka. Ha. Alam niyo, ang sarap talaga ng coconut dito sa Thailand. Ang lamig niya tapos matamis siya. Like walang nilalagay na asukal, ganun. Talagang inborn. Inborn. Pero gets niyo yun. Ang tamis talaga pagka pupunta kayo dito. Try it. Tapos malamig pa. Sarap. Mahal nga lang 60 baht to. Pero before, nakakabili naman tayo ng less than 60 baht doon sa mismong mga tabi-tabi sa city center. Mahal lang dito sa pinuntahan natin. Noodle, the soup, soup and papalang. So sweet. Oh, more food. Next up, we're currently here guys ngayon sa Blue Temple.
And nagtatago ngayon tayo dito sa shade dito. Kasi ang init. So ito yung itsura niya. This one. So mas maliit siya kumpara doon sa White Temple na napuntahan natin. 30 minutes lang yung stop na ibinigay sa atin dito. Kaya bilisan natin, pumasok na tayo sa loob. Again, you need to remove your shoes before going inside. Mas best tip ko sa inyo, mag-slip-on shoes kayo pag pupunta dito para mabilisan. Welcome to Blue Temple, guys. So, yung colors na makikita natin dito is gold, blue, and also white. So, this temple, symbolize nito is purity and wisdom. Ang Thai name naman nitong Blue Temple is Wat Rong Sweten. So, ibig sabihin naman ng Wat Rong Sweten is dancing tiger. Ito yung itsura ng mismong nasa loob ng temple hall. Ang ganda ng mga pagkaka-drawing. Yan. Dito sa side na to, merong mga ganyang parang upuan na may sandalan. Actually, upuan talaga siya, pero hindi yung chair na chair. Ang mga pwede lang umupo dyan is monks. Okay? Sasabi din natin na itong temple na to ay bago lang kasi 2016 lang siya nag-open. And ang nagpapaganda dito, aside from mismong temple siya and pinang-workshipan siya, is yung mga murals. Like this one. Kita niyo? Madami. Also, not like doon sa White Temple na 200 baht yung bayad if ever man kung i-DIY nyo. Pero medyo mahirap siya. Dito, libre lang. Free lang siya. Walang entrance fee for tourists. Next up, guys, andito ngayon tayo sa Black Museum. Ayun na siya. Tana, iniintay lang natin tour guide natin mag-hand over ng tickets. Thank you so much. Same way. Dito guys, merong free wifi sa loob ng museum and also, papakita ko sa inyo, may mga QR codes na yan. Tingnan nyo kapag ka-in-scan natin ha. Ka-in-scan natin, sa Instagram lalabas. So merong filter na lalabas dyan. Wait, ang tagal, naglo-load siya. Ay, ayaw sa cellphone natin. Pero if ever sa phone nyo, itry nyo. Kasi kapag ka-in-scan yan, napupunta siya sa Instagram, then merong something na effect na lalabas dito. Gaganyan nyo lang. So, this one guys ay tinatawag siyang Black Museum, Black Temple, ganyan. Pero other name nito is Bandam Museum. Nandito kayo sa loob, makikita niyo yung dark Gothic style architecture and also binuo itong mismong area na to. Makikita niyo through animal skin and the wood, ganyan. Bali, itong museum na to, sa loob niya, meron kayong mga makikita dito mga symbolic art and also mga controversial art. Tingnan niyo yung animal skin na nandito. May crocodile. Ayan. And also, meron dito mga skull. Ayan o. Can I touch? It's okay? Thank you.
Ganun yung itsura niya. Nagpaalam tayo. Pwede daw. Ang galing, mga iba-ibang money. Wait, wala pa tayo nakikita ang Philippine peso. Ay, speaking of, merong pera natin. 50 pesos. Ito, 50 pesos again. 100. 200 pesos na yan. 300 pesos na. 300 pesos in total. Ay, wow, may 5 euros. Gusto mo yun? Yung binilang natin yung Philippine peso dito. Ay, itong museum na to, guys, popular siya because of its dark also and eerie vibe. Pag nandito kayo, mafe-feel niyo siya kumpara doon sa dalawang una nating napuntahan. And since puro mga temple, yung mga pinuntahan natin, white temple, blue temple, ganyan, merong connotation na parang merong may isip tayo na temple din siya, but no, it's not. It's art museum. Pero tinatawag din siya ng Black Temple ng ilan, okay? Also, ang maganda dito sa Banda Museum na to, meron silang ginagawang charitable thing, which is yung mga homeless cats is ayan, pinatitira nila dito. Kaya if ever, you can give some donations din para ma-sustain siya at ma-maintain. Ayan na, meron din. Ay, kitty cat, cat. Ay. Ang puti-puti mo, umiikot ka dyan sa mga putik-putik. Madudumihan ka. Alam niyo, itong likod na part ng Banda Museum, alam niyo yung mga unang season ng Secret and Roll, kapag ka merong nasa kabukiran tapos yung color grading ng itsura ng movie, medyo ma-vintage yung itsura na parang alam niyo yung parang yellowish na dark, ganyan. Kapag ka ganun yung inilagay niyo dito sa same setting na to, nakakatakot siya. Nakakatakot siya kasi yung mga nakasabit din dito, puro mga sungay-sungay dyan sa ilalim, makikita nyo. Kaya nga, nagbibigay nga siya ng eerie vibe tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina. Tapos, puro mga kahoy-kahoy na mga iba't iba. Alam niyo yung parang may mga vibe dito na yung shape ng kahoy is fetus. Parang ganun. Kaya medyo creepy siya kung madilim na o papadilim tapos andito pa kayo, no? Tignan nyo guys, so ang muna dito ng Coconut. ng coconut. Yeah, cold coconut? Yeah. Okay, one please. Wow. So, okay lang ba mag-coconut na 2 beses sa isang araw? Okay lang naman siguro, no? Yeah, one please. So, nag-ano tayo? Coconut. 20 baht. Ang sarap. Okay lang ba yung coconut ng more than once per day? Kasi nakakoconut na tayo kanina eh. Okay lang ba yun? Parang feeling ko naman healthy kasi gawa siya ni Lord from the puno. Walang other things. Ang sarap, ang refreshing, ang lamig. Also, to add it sa mga sinabi natin earlier, itong Black Museum, aside from sa mga eerie vibe, ganyan-ganyan something, is pinakikita din dito yung interpretation ng Buddhist in a dark form. Okay? Wait, parang wala na dito. Nasa dulo na ata tayo. Oo, ala na nga. And for our last stop guys, we're here na ngayon sa Golden Triangle area na kung saan nagmi-meet dito ang 3 bansa, ang Thailand, Myanmar, and also Laos. So ito na yung last stop and actually time check, it's already 3:58 PM. And matatapos tong pinaka-tour na to is around 9 PM daw. Pero kapag kunyari, yung tour na walang Golden Triangle yung inyong kukunin, matatapos na ng 7 PM pa lang. 2 hours yung madadagdag kapag gusto nyong makita ito. Later, papakita ko sa inyo kung ano yung mas maganda at yung mas in-depth na explanation about this one. Pero basically, this is the river. Napakita ko yung Google Maps. Wait lang. Ito guys, we're currently here. So, makikita nyo is itong side na to, yung Burma, Myanmar, Laos, and also andito tayo sa Chiang Rai area. So, this one, yung nasa harapan natin,
yan po ang Laos. And dun sa side dun, pag pinush pa natin dyan, andun po ang Myanmar. And we're stepping here. Dito ngayon tayo sa Thailand. In fairness ha, tignan nyo to ha. Ayan. Ito yung mga bangka ng Thailand. May watawat siya ng Thailand. And ayan, nakikita natin from there. Hindi ko alam kung nakikita pa ng camera kasi hindi kahit nung also bakit ng zoom na zoom. Yun naman, Laos naman yun. Yung bangka na yan na umaandar. Kasi may watawat siya ng Laos. Wala pa tayong nakikita ng Myanmar. Ayan, so special shoutout kay ate, kay brother-in-law, saka sa entire family niya. Ayun na yun. Magkatabi na tayo. Ayun na kayo. Andyan na kayo sa isla na yan. I mean sa part na yan. So for context guys, kung di nyo pa napapanood yung entire Myanmar playlist, si ate kasi doon nag-paste for a meantime. Hindi siya magtatagal ng super tagal, pero kasalukuyan nandun siya. So yeah, panoorin. Ilalagay ko dito screenshot ng playlist ng Myanmar sa YouTube para easy access. Bumaba na tayo ngayon sa bangka. Sa number 1 tayo. Be careful. Ayan. Hi! Picturean tayo, sige. Pipicturean mo ako, pipicturean din kita. Dito tayo sa side na to. Suot nyo guys yung life jacket. Punta kayo dito para safe. Mag-offer naman sila. Nakalagay dito yung life jacket. Grabe, finally, nagkita na naman tayo Mekong River. The iconic na atagan. Ganyan yung itsura ng ano. Medyo maputik yung itsura. Sir, if you take a photo from there, you can see big lady. Big Buddha image over there. That's Ito guys, sa side na to, Myanmar naman yan. And ayun, yung building na yon, nagsara siya na casino. Kasi sa Laos na daw ngayon nagkakasino yung mga tao. Natalo na daw ng Laos to. Pag dinire-diretso to guys, China na daw, papuntang Yunnan. Yan. Ito guys, yung casino area dito sa Laos. Ito sinasabi ko sa inyo kanina. So kung gusto nyo daw magtayo ng business, ganyan, dito daw sa area na to kayo magpunta. Sa Laos ha. Guys, ito yung area sa Laos na mga kasinuhan, mga condominium. So nag-joke nga yung tour guide natin. Ang sabi, di ba may Las Vegas? Ito daw Laos Vegas daw. So kung gusto nyong shopping mall, dyan, condominium, ito, ayan. Tapos na tayo guys. And, ayan, one last look dito sa Golden Triangle area. Nakakatuwa na makita at malaman na hindi lang tatlo ang sasama-sama para dito sa mga trading dito sa area na to, kundi pati China. So, meron ditong boat na kung saan meron 4 flags. Wala kasi dito ngayon. Pagka meron ditong 4 flags na ibig sabihin, barko siya ng China. So, nagsusupply dito sa area na to ang China ng petroleum. So, all about gasoline, ganyan. Si China yung nagsusupply dito. And meron din dito mga bangka na kung saan may individual na flag ng Laos, ng Myanmar, and ng Thailand. Plus, alam niyo opium, yung yung parang flower na maliliit. So, dito matatagpuan yung largest shop or bentahan noon dito sa Southeast Asia. And dito siya. Ngayon, andito tayo sa side ng Big Buddha. So, ayun si Big Buddha. Pero pakita ka na muna sa inyo itong triangle sign. This is the iconic one. Ayun siya yun. Kung makikita niyo dito, ito yung Thailand, Laos, also Myanmar. Alam niyo, super favorite talaga natin yung mga ganitong klaseng mga tourist spots or something. Kasi di ba alam nyo, kinuwento ko na sa inyo before, basta border crossing, merong mga labels na border siya ng iba't ibang bansa gusto natin. Nakapunta na tayo sa Malaysia, Singapore, sa Vietnam, Cambodia na border, and also sa Switzerland, Germany, and
France. 'Di ba? Tapos this one naman, Myanmar, Laos, and Thailand. And kung makikita niya, makikita dito yung river, yung color dun sa side at yung color dito. Ano siya, nagmi-mix yung color. May hati dun sa gitna. Yay! Tignan nyo! Basta merong Philippines talaga, kailangan may exposure sa vlog yan. Proud Philippines! So, basically, ASEAN to. Wala pa si Timor-Leste dyan, no? Ayan. Alam niyo ba guys, yung Buddha na to, niregalo siya ng China, Laos, and also ng Myanmar. Plus, may pondo din na ginamit naman yung Thailand dito. And binigay yan at binuo yan to celebrate the birthday of, nakalimutan ko yung pangalan, pero sinabi kasi kanina, yung royalty, isa sa royalty dito sa Thailand. Plus, alam nyo, ano siya, namatay siya last October 2025. We're back guys dito sa ating hotel, and actually kinabukasan na to nung mismong mga previous clips. And ngayon, i-share ko naman sa inyo yung thoughts natin about dun sa Chiang Rai day trip from Chiang Mai. So number one, alam nyo, if ever kapag pupunta kayo dito sa Chiang Mai is puntahan nyo na din yung Chiang Rai, and ang gawin nyo na lang is day trip. Para hindi masyadong time consuming, ganyan. And tulad ka na sinabi ng tour guide natin na si Suzy, before daw yung Chiang Rai is hindi daw siya ganoon kapuntahan ng turista, pero because of the White Temple, because of the Blue Temple, and also the Black Museum, is na-boost daw yung tourism ng Chiang Rai. And yun din ang gusto kong i-share sa inyo kasi maganda eh. Ibang klaseng flavor yung maibibigay sa inyo nung lugar na yun. So, tayo personally, nagustuhan natin siya. And also yung Golden Triangle na part. Kasi doon nakita natin yung pagkocross ng tatlong countries. And nagtutulungan sila sa trading, ganyan. Yung Myanmar, yung Thailand, and also yung Laos. And tumutulong din naman yung China doon daw sa trading doon. Kasi malapit lang din daw yung China from there. Like 200 plus kilometers lang. So far, i-rate ko yung tour natin ng almost perfect talaga. Parang feeling ko 9.5 out of 10. Parang mga ganung level. And napakasarap ng experience kasi madami tayong napuntahan. Yun nga lang, nakakapagod siya kasi whole day yung tour. Susunduin kayo ng 7 o'clock, uuwi kayo ng 9 p.m. Ganung level. Actually, 9:30 nga tayo nakauwi kahapon eh. And yung hotel pick-up, sa hotel kayo pick upin, and yung drop-off, kayo bahala. Basta within the old city or city center. So tayo, nagpa-drop off tayo sa Sunday night market. Kasi sakto Sunday yung ating tour. So meron tayong time para i-explore pa yon. Kasi every Sunday nga lang siya open. So yun, masaya sa feeling na meron kayong free will or meron kayong options kung saan nyo kayong papa-drop off. And mabait ang driver natin at mabait din naman si Suzy na ating tour guide. So if ever kapag kayo, kung magbubook kayo ng tour, ilalagay ko yung link sa ibaba para maging same tayo ng tour operator para same din almost ng experience. Okay? So yun lang naman. Maraming salamat guys sa pag-watch, and abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa YouTube about Thailand and also Asia. So if ever hindi pa kayo nakafollow at subscribe sa mga ibang social media platforms natin, lalagay ko dito sa screen. Again, Ivan Digasan po. So, yun lang. Thanks!